The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.
this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up this day, delighting the Lord for His goodness. And He's buhay nating Diyos, tagapagligtas sa lahat ng ating kasalanan. Ikinawang tao at ipinako sa krus upang tubusin sa lahat ng ating pagkukulang. Jesus ang tunay na bayani, bayani ng buhay ko. Namatay upang ako'y palayain, siya lang ang sasambahin ko. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Si Jesus ang buhay naming Diyos, ang Diyos ng langit at lupa. Maghahari ngayon, bukas at magpakailanman. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Si Jesus, wala pang kaparis, kamatayan man, sa kanya'y buhay din. Inubad niya ang kanyang pagka-Diyos, makamtan lang natin kaharian ng langit. Si Jesus ang tunay na bayani, bayani ng buhay ko. Mamatay upang ako'y palayain, siya lang ang sasambahin ko. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory, glory, glory to God sa isa na namang araw na ibinigay ng Diyos upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga banal na salita at sambahin ang kanyang banal na pangalan. Glory to God. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, mga kapatid na lagi pang sumusubaybay dito sa ating Good Morning, Jesus. Yes, good morning mga kapatid. Another day for the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos, Espiritu Santo. Diyos na banal na makapangyarihan, narito po kami at
nagbibigay papuri sa iyong banal na pangalan. Ang araw na ito, ang oras na ito ay inilalaan namin upang mapag-aralan ang iyong banal na salita at we come humbly to your throne upang pasalamatan ka namin sa araw-araw na biyayang pinagkakaloob mo sa amin. Lalong-lalo na sa mga spiritual na bagay na nagbibigay kapangyarihan sa amin upang matagumpayan namin ang araw-araw na paghamon ng mundo. Kaya naman po sa umagang ito, muli, tumatawag po kami sa iyo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa amin ng kapangyarihan upang lahat naming sasabihin, ang aming maririnig ay sa Kanya lamang manggagaling. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Para po sa ating memory verse for the week, narito po mga kapatid. 1 John 2:20. But you have an anointing from the Holy One, and you know all things. Okay, para naman po sa ating Sa Tagalog. Tagalog, unang 1:2:20. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Glory to God. Purihin ang banal na pangalan ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. At para po naman sa araw na ito, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa prayer. Pagkamat ito po ay natalakay na natin na maraming beses sa mga nakaraang pag-aaral natin, pero mabuti po na ito po ay pag-aaralan natin. Marami pa po tayong dapat na malaman tungkol sa prayer, sapagkat ang buhay ng isang Kristiyano ay prayer. Mahalaga ito sa buhay nating lahat. Ang lahat ng Kristiyano nananalangin. Kaya sa araw na to, salamat sa Diyos sa isa na namang panahon na kanyang ibinigay upang ito po ay ating pag-aralan. At ang ating Bible verse ay nandirito sa Jeremiah 29 verse 12 at 1 Chronicles 16 verse 11. Jeremiah 29:12 up to 13 ito, no? Then you will call to me. You will come and pray to me, and I will answer you. You will seek me, and you will find me because you will seek me with all your heart. Sa Tagalog po mga kapatid, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Glory to God. Again, praise the name of the Lord. Meron tayong awitin. 1 Chronicles 16:11. Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin sa tuwin ay parangalan siya at sambahin. Glory to God. Alam nyo, marami pong ibinigay ang Panginoon na mga awitin tungkol sa prayer. Kaya umawit muna tayo, purihin ng Diyos, okay? Since wala naman tayong acapella tayo, acapella, okay? Dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Kahit kailan, kahit saan, anumang bagay, tiyak lagi kang pakikinggan. Dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Totoo po yan mga kapatid ha. Dinidinig ng Diyos, ibig sabihin, pinakikinggan niya ang lahat ng ating Amen. panalangin. Amen. Amen. Okay, yun po ang ating aaralan ngayong umagang ito. Ang sabi ng ating banal na salita, seek the Lord
while He may be found. Now, ito po ay isang powerful invitation dito sa Isaiah 55 verse 6. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Ito po ay isang paalala, invitation sa ating lahat. Ni-encourage tayong lahat na hanapin natin ang ating Panginoon. He is close. He is eager to grant mercy. Handa po siyang tumulong sa atin. All we have to do is lumapit tayo sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya. Minsan nga may kausap ako Sabi sa akin, kayo, kasi lagi kayo nagsisimba, pakikinggan kayo. Sabi ko, hindi, lumapit ka, mag-pray ka. Sinabi ko nga, sabi nga, kasi, hindi po mga kapatid. Nakahanda po ang Diyos makinig sa atin. All we have to do is lumapit tayo sa ating Panginoon. Ano ba yung prayer? Alam niyo, ang prayer, conversation with God, communication with God, talking to God. But remember, hindi lang mo yan basta pagsasalita. Na nagsasalita tayo, kinakausap natin si Lord, kasama din dito yung listening. Now, prayer is the communication of the human soul to the Lord. Siya naman po nag-create sa ating lahat. Kaya prayer is the primary way for believers to communicate with God. Kaya ang prayer pwedeng audible, pwedeng silent, kasi di ba, minsan naman nakaganyan lang tayo, kinakausap na natin si Lord Pwede ding public, pwedeng private, but we have to remember na ang prayer must be offered to God in faith. James 1:6, in the name of the Lord Jesus Christ, John 16:23, and in the power of the Holy Spirit, Romans 8:26. Kaya ang mga anak ng Diyos, they have the desire to pray. They have the desire to talk to the Father. Luke 11 verse 1. Kaya yung prayer, it is described in the Bible as seeking God's favor. In Exodus 32 verse 11, when we pray, we pour out our soul to the Lord. 1 Samuel 1:15, we cry out to heaven. 2 Chronicles 32:20, we are drawing near to God. Psalm 73 verse 28, and we kneel before our Father in Ephesians 3:14. Yes, mga kapatid, kaya nga naisulat ni San Pablo, inadmonish tayo dito sa Philippians 4:6 and 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Jesus Christ, no? Kaya ito pong worry, ito po ang nagpapatigil sa atin manalangin. Nauuna itong worry sa atin. Imbes hanapin natin yung Diyos na magbibigay ng kapayapaan sa atin. At sabi nga niya, which transcends all understanding. Ibig sabihin, mauunawaan mo ang hindi mo ang lahat ng bagay sapagkat ang kaunawaan, ang karunungan at wisdom ay manggagaling lamang sa Kanya. Pwede ba yan, Pastor? Everything? Yes, oo mga kapatid. Ibig sabihin, manalangin ka tungkol sa lahat ng bagay. Yes, of course. Kasi siya nakakaalam Oo, alam Ano ba alam natin? Alam natin kung ang kapaligiran natin. Pero yung kinabukasan, alam ba natin? Hindi natin Meron alam mga bagay yan. kasi tayong hindi alam. Yes. Meron tayong mga bagay na hindi natin nakikita. Pero kaya ang security natin, mag-pray tayo Yes, oo. Kasi alam lahat ni Lord. No. Yan naman ang gusto ng ating Panginoon na makipag-usap tayo sa Kanya tungkol sa lahat ng bagay. Gaano ba kadalas tayo dapat manalangin? Ang sagot nga sa Biblia ay manalangin ng walang tigil. 1 Thessalonica 5:17. Dapat nating ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa Diyos sa buong araw. Yan ay napaka-importanting bagay mga kapatid. Nakikita ng ilan na nakakatulong ang formula yung acronym na tinatawag nating ACTS, no?
Madalas nating yan ang sinusundan nating panalangin. Ngunit talagang walang special na formula kung paano manalangin, no? Just talk to God. Just talk to God. Anyway, maaari tayong manalangin sa anumang lahat ng pagkakataon. Ang panalangin ay nagpapaunlad ng ating kaugnayan sa Diyos at nagpapakita ng ating pagtitiwala at lubos na pagtitiwala sa Kanya lamang. Pananampalataya. Pananampalataya. Ang AXA, babanggitin ko rin po mga kapatid, no? Ang A ay sinasabi nating adoration, praising God for who He is. Yung C ay confession, admitting our mistakes and asking for forgiveness. At yung T ay thanksgiving, pasasalamat sa Kanya, thanking God for His blessings. And yung S ay supplication, bringing our needs and the needs of others to God. Ito pong panalangin ay paraan ng pakikipag-usap ng Kristiyano sa Diyos. Madalas tayo nakikipag-usap sa Diyos, no? Nagdarasal tayo na purihin ang Diyos at pasalamatan siya. At sabihin sa Kanya kung paano natin siya kamahal. Kung gaano Gaano natin siya siya kamahal. Nagdarasal tayo at upang tamasahin natin ang Kanyang presensya at sabihin sa Kanya kung ano ang nangyayari sa ating buhay. No? Yeah. Although alam niya na yun, pero habang nakikipag-usap ka sa Kanya, no, nararamdaman mo na mas malapit at lumalapit siya sa iyo sa kalagayan mong nadarama. Nagdarasal tayo at humihiling tayo at humihingi tayo ng patnubay at karunungan sa Kanya. Kaya gustong-gusto ng Diyos ang pakikipagpalitan ng mga kanyang mga anak o ng kanyang mga anak na nakikipag-usap sa Diyos, no? At makikita natin yung ganitong pamamaraan, natutuwa ang Diyos at lalo tayong lumalawak ng ating relasyon sa Kanya, mga kapatid. When we make petitions to God, meaning nagsusumamo tayo, pinapaalam natin sa ating Diyos kung ano yung ating kalagayan at kung ano ang ating gusto. Sa ating mga panalangin, dapat nating aminin sa Diyos na higit siyang dakila kaysa sa ating lahat. At siya ay nakakaalam na kung ano ang pinakamahusay sa anumang sitwasyon na tayo ay naroroon. Romans 11:33 to 36. Mga kapatid, marami tayong babanggitin ng mga Bible verses, ha. Paki-take down ninyo at kapag kayo ay nag-aral na on your own, balikan nyo po itong mga iba't ibang mga Bible verses na ito, ha. Kaya ang Diyos ay mabuti at ang Kanyang kalooban ay puno ng pag-ibig. Kaya hinihiling niya sa atin, magtiwala kayo at tumawag kayo, humiling kayo sa akin. Yun ang Kanyang laging sinasabi para po sa ating lahat. Kaya ang gawin natin, yung ating mga hangarin sa ating panalangin sa Diyos, iayon natin sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya yung 1 John 5:14 to 15, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hilingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Take note, mayroong important phrase dito, ha. Ibinibigay niya kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Kaya mabuti na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos kasi nalalaman natin kung ano ang saloobin ng ating Panginoon. At sa James 4:3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Ayun naman pala. Dito makikita natin, may importanteng verse din dito. Kailangan talaga ang prayer request natin ay naaayon sa layunin ng ating Panginoon. You see, sabi rito sa James 4:3, humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan, sabi niya. Kaya yung Bible ay naglalaman ng maraming halimbawa ng mga panalangin at maraming pangaral, maraming mga pagtuturo tungkol sa prayer. Tulad ng Lucas 18:1, Romans 12:12, Ephesians 6:18. Alam nyo, ang bahay ng Diyos ay dapat maging isang bahay ng panalangin. Mark 11:17. Kaya ang mga tao ng Diyos ay mga tao na mahilig manalangin, laging nagpipray. You see, dito sa Jude 1:20 to 21, mga minamahal,
sa pamamagitan ng pagpapatibay ng inyong sarili sa inyong pinakabanal na pananampalataya at panalangin sa Espiritu Santo, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Now, meron tayong questions, di ba? Isang tanong, ano bang purpose? Bakit ako magpipray? Alam nyo, naririnig ko yan. Pag sinabi, basta pray ka. Ba't pa ako magpipray? Alam naman ng Diyos. Okay, tandaan po natin, ang panalangin, bahagi ho yan ng ating Christian life. At hindi basta bahagi, importante, mahalagang bahagi ng ating Christian life. Kasi ito yung paraan natin upang tayo ay makipag-communicate sa ating Diyos at purihin natin siya. That's why we have to understand prayer. Okay, ano ba ang prayer? Tingnan natin. Prayer is not bargaining with God. Pag nagpipray, hindi lang, basta kapag ganito Lord, nakikipag-bargain, hindi po kapatid. It's not making demands of God. It's not only asking God for things. Akala ng iba, puro material things lang ang pwede nating hingin sa Panginoon. See? Hindi po ito isang paraan para i-bother natin ng ating Diyos and taking up His time. Kala lang po natin ay hindi po natin na-istorbo ang Diyos, mga kapatid. Pag tayo ay nagpipray, kinalulugdan po niya na tayo ay kanyang pakinggan. At yung prayer, it's not a way to control God. Kasi Lord, pagka binigay mo sa akin to, ganito basta ganito. Meron po kasi mga ganyan Kailangan po matutunan natin ang tamang paraan ng panalangin. Kaya maraming tao, akala nila, when you pray, you only ask for things. Hindi po, mga kapatid. Supplication is part of our prayer. Sinasabi natin kung ano ang ating mga pangangailangan at yung gusto natin. Pero hindi lamang ito ang purpose ng prayer. Hindi lang ho paghingi ng mga bagay-bagay. So we pray for our needs, we pray for others, you see, we pray against also the enemy, but there is so much more about prayer. Tandaan natin, pag tayo po nagdasal, nandoon yung ating paggalang, yung ating humility sa harapan ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang prayer po ay isang paraan ng paggalang at pagsamba sa ating Panginoon. You see, the best way to learn about the purpose of prayer is pag-aralan natin ang buhay ng ating Panginoong Heso Kristo at yung kanyang earthly ministry. No, ito po yung pinakamabisa, exemplified by our Lord Jesus Christ. Jesus prayed for himself and for others. And he prayed to commune with the Father. Makabasa natin yan sa John 17. Ito po isang napaka magandang lugar upang makita ang paggamit ni Jesus ng panalangin. Siya hindi lamang nanalangin na ang Ama ay luwalhatiin, kundi nanalangin din siya para sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, for those who will believe in me, through their message sa John 17:20. At sinabmit din po niya sa Diyos Ama ang kanyang sarili. Sa Matthew 26:39. At sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kalooban ng Ama ay isa itong espeto ng buhay na panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. At gayon pa man, sabi nga niya rito dito nang nandun siya sa halamanan ng Gethsemane, gayon pa man, wag ang ayon sa kalooban ko, kundi ang ayon sa kalooban mo. Sa anumang kahilingan natin mga kapatid, dapat tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin kung ano man ang gusto natin, Lord, let your will be done. Ikaw pa rin ang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa akin. Pero sa akin, itong kailangan ko, kung ano po ang nararapat, anong mabuti, siya pa rin ang ibigay mo sa akin, Panginoon. Alam niyo yung Proverbs 16:1, we may make our plans, but God has the final say, mga kapatid. Kaya in addition to interceding for others, prayer is also a way to strengthen our relationship with God. Amen. At si Jesus ay nagpakita ng halimbawa habang siya ay nananalangin sa Ama.
sa kabuuan ng kanyang ministeryo sa lupa. O sa Lucas 6:12 at Mateo 14:23. Yung mga nasa relasyon ay natural na maghahangad na makipag-usap sa isa't isa. Tayo bilang kapatid sa Panginoon, di ba? Patuloy na pakikipag-usap natin. May conversation tayo sa bawat. Pero ba yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon Kung ba nandun yung paggalang, pakikipag-usap na may humility sa ating May kalooban. pagsamba pa. May pagsamba pa. At yung magandang halimbawa sa Biblia ay nakikita natin lahat ng mga nananalangin na ginugol nila ang kanilang panahon, kanilang ministeryo sa ating Panginoon. Nakita natin na sinagot sila ng ating Panginoon. Oo. Katulad ni David, ni Hezekiah at ni San Pablo. O yan na ilan lamang po mga kapatid. Kaya yung the main purpose ng prayer, alam nyo what? Is worship. When we pray to the Lord, we recognize Him for who He is and what He has done. So this is an act of worship. Maraming mga examples po dito sa Biblia tungkol sa prayer na kung saan ang mga mananampalataya ay sumasamba sa ating Panginoon. You see, kaya kailangan matutunan natin tamang paraan. Napakaganda at napakabuti na pag-aralan natin itong mga Bible characters na ito at tingnan natin paano ba sila nananalangin. Kaya yung Psalm 86 verse 12, O Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman at hihahayag ko ang iyong kadakilaan. Worship, mga kapatid. Why do we call prayer worship? Kasi ang prayer po ay panalangin sa isang mas mataas sa atin. Mas mataas po ang Panginoon, perfect po ang Panginoon. That's why whenever we come unto His divine presence, nandun po ang pagsamba. Na siya ay kinikilala mo na higit, magiting, makapangyarihan. At sa pagharap natin sa Kanya, kasama po ang pagsamba. Kaya si Jesus ay nagbigay ng isang prayer dito po sa Matthew 6:9-13. At ito ang tinatawag nating the Lord's Prayer. At ito po ay minilalaman ng mga elements. Unang-una, ito po ay nakapaloob dito yung praise and worship ng Diyos sa Matthew 6 verse 9. And then the second part moves on to praying God's will to be done. Matthew 6 verse 10. Now after this, there is the supplication for ourselves and others. Dito naman sa Matthew 6:11-12. And then we ask God to strengthen us to deal with temptation. See? Mayroon doon parte doon, nakita nyo? See? Matthew 6:13. Kaya si Jesus, minodel niya itong prayer na ito para sa kanyang disciples at dito nakapaloob, nakafocus ang worship. Kaya napakaganda na alam natin, memorize natin, pag-aralan din natin yung the Lord's Prayer. Sa susunod po natin pag-aaral yan. Kaya yung prayer, it is an important part ng buhay ng Kristiyano. Oo. Kailangan po talaga ma-develop sa atin ang isang napakaganda prayer life. Kasi ito po ay talagang may effect sa buhay nating lahat. Kaya not only does prayer affect our lives, but also the lives of others. Pag tayo nananalangin, di ba? Madalas tayong mga ministro, hinihilingan tayo, pag-pray mo naman ako, pag-pray mo naman yung kaibigan, pag-pray mo naman yung aking kamag-anak. So, tayo naman bilang manggagawa ng Diyos, dapat handa lagi tayo. Handa tayo sa mga anumang bagay na hinihiling sa atin ng ating kapwa. At itataas naman natin sa ating Diyos yan at ang Diyos naman ang sasagot ng panalangin. Ginagawa lang tayong conduit upang damahin ang pagmamahal ng Diyos at ibigay doon sa taong nangangailangan, mga kapatid. Sa puso ng panalangin ay isang gawa ng pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At sa makatuwid, mga kapatid, hindi ito dapat pabayaan. Kailangan handa tayong lagi na
tumawag sa ating Panginoon na may pagsamba at patuloy na panalangin na nagbibigay karangalan sa Kanya. Okay. Bakit ba tayo kailangan manalangin, So mga yung unang kapatid? part, tinalakay natin what is prayer. Pangalawa, tinalakay natin the purpose of prayer. Ngayon, talakay natin yung ikatlong bahagi. Bakit kailangan ako mag-pray? Nagdarasal tayo kasi sa... Maraming dahilan. Maraming dahilan, no? Tandaan natin, mga kapatid, prayer is a form of serving God. Mababasa natin yung sa Lucas. Kanina binanggit natin, it's a form of worship. Oo, ngayon, Paglilingkod. it's a form of serving God. Luke 2, 36 to 38, no? Babasahin po natin yan. At ang pagsunod sa Kanya, mga kapatid. We pray because God commands us to pray dito sa Philippians 4, 6 to 7. And prayer is exemplified for us by Christ and in the early church. Basahin niyo po ang Mark 1:35, Acts 1:14, Acts 2:42, Acts 3:1, Acts 4:23, Acts 6:4, and Acts 13:1 to 3. Okay. Mga kapatid. Ang panalangin ay ipinakita sa atin ni Kristo at sa unang iglesia. Tandaan po natin na sa madaling araw pa lamang ay bumabangon na si Jesucristo Yes. at nagpupunta sa isang lugar na walang tao at doon siya nananalangin. Napapansin nyo ba mga kapatid, kayo ba nararanasan nyo? Minsan by 3 o'clock a.m., 2 o'clock a.m., nagigising kayo. Anong ginagawa ho ninyo? Hawak ang cellphone? Di, tayo po ay ginigising ni Lord para mag-pray. Kaya kapag tayo po ay madaling araw, ang aga pa, ano ba naman to, ang aga pa, gising pa, you know what? God is calling us to pray. Kasi si Lord Jesus, madaling araw pa, sa Mark 1:35, madaling araw pa, bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. You see, kaya mahalaga yung panalangin. Bago mo umpisahan yung araw mo, nakapag-pray ka na, nakipag-commune ka na sa ating Panginoong Diyos. Yung Acts 1:14, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. You see, importante, corporate prayer. Ganun ang gawin natin mga kapatid. Now, another reason bakit kailangan tayo mag-pray is ang nais kasi ng Diyos ay mag-pray tayo, tumawag tayo sa Kanya, a way for us to obtain solution doon sa ating iba't iba at maraming mga sitwasyon sa buhay, mga kapatid. Kasi lahat naman tayo dumadaan sa marami at ibang sitwasyon. Ano po ang ginagawa natin? Especially kapag may gagawin ka major decisions, di ba? Hingi ng guidance. Kaya ito ay tinasabihan tayo, ini-encourage tayo, mag-pray kayo lagi. Luke 6:12 to 13. Major decisions. Aba, wag basta-basta magagawa ng decision. Napakaganda na humihingi tayo ng guidance sa ating Panginoon. We also pray to overcome mga demonic barriers. Naku, meron yan mga kapatid. Di lang natin misa namamalayan, andyan ang mga hindrances sa ating harapan. Matthew 17:14 to 21. Tayo rin ay nananalangin, to gather workers for the vineyard, for the spiritual harvest. Sa Luke 10 verse 2, we also pray to gain strength to overcome temptation. Matthew 26 verse 41. And to obtain strength for other people. Not only do we pray for ourselves, but we also pray for other people. You know what? The Lord told me, bago pa lang ako sa charismatic renewal nung araw, sabi niya, pray for others. Kasi bago pa lang din ako noon, pray for others so that kapag ikaw naman ang nangailangan, I will see to it that someone else will also be praying for you. Kaya praying for others is not just something that we do. It's for you. But no, we can be assured of the promise of God that when someone needs help and needs some prayers, and you prayed,
God will also see to it that when you are the one who is in need, God will make sure at sigurado ito, God will touch somebody or several people to be also praying for you. That's why, importante po talaga ang prayer because we are being able to touch God dahil sa ating mga panalangin. So when we come to God with our specific request, you see, tandaan po natin, buhay ang Diyos, hindi natutulog ang Diyos, nakikinig ang Diyos, yung prayers natin, hindi ho yan nababaliwala. Mayroong mga sagot na yes, may sagot na no, may sagot na wait. You see, tayo po lamang ay makinig, mabuti sa layunin, sa loobin ng ating Panginoon. Sapagkat nangako ang Diyos, may salita ang Diyos, na kapag tayo ay humiling in accordance to His will, He will give us what we ask. In 1 John 5:14 to 15. Kaya lang kung minsan, dinidelay talaga ng Diyos ang kanyang mga katugunan, may magandang dahilan at may mabiyayang dahilan ang ating Panginoon. And remember, whenever we pray, tandaan po natin kapatid, you know what? It's always for our benefit. Kasi whatever is our situation, lalo na kapag ang situation mo ay negative, anong gagawin mo? When you are in a depressive situation, di ba? Ano nang gagawin mo? Wala ka namang makausap na tao. You feel so alone. You know what? Prayer will appease our hearts. Magkakaroon tayo ng kapayapaan kapag tayo po ay nanalangin. God is God. He's perfect. He doesn't need anything. Tayo ang may kailangan. When sometimes the situation is really very hard, mga kapatid, di mo na alam. It's breaking every part of your body is being broken. Alam nyo, what brings you together, kumbaga parang kang isang puzzle na hindi mo na malamang paano bubuuhin, yung prayer, bibigyan po tayo ng kapayapaan, Panginoon. That's why whenever we pray, it's for our benefit. Binibigay natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating saloobin. At nandun yung ating pananampalataya, pagtitiwala, tutugunin ako ng Diyos. Sapagkat ang aking panalangin ay naayon sa kanyang kalooban. And then we pray with humility, we pray with faith. Kaya nandiyan po mga kapatid, napakagandang biyaya ang ibinigay ng Diyos na tayo po ay matuto na magdasal sa ating Panginoon. Kaya anuman ang situation natin, mga kapatid, anuman ang situation, whether you are in a positive position, whether ikaw ay maganda ang kinalalagyan mo ngayon, di ba? Mag-pray. Praise God. Thank you, Lord. Paano kung naman negative ang situation mo? Di lalo kang mag-pray. Di ba? Para maibsan ang iyong damdamin, ang iyong negative situation, mag-pray tayo. Kasi nakatutulong po ito para sa atin. You know, when a person is a very depressive situation, it affects your health. Pero kapag may kapayapaan ka, it also affects your health. It makes you healthy. Diba? Na-overcome mo ang anumang negative situations. Bakit? Kasi nailahad mo na sa ating Panginoon ang laman ng iyong puso, ng iyong damdamin. At alam mo at mararamdaman mo na nandiyan dyan ang banal na Espiritu na tumutulong upang palakasin tayo sa anumang sitwasyon na tayo ay naroroon. At gagawin ng Diyos, palalakasin niya tayong lahat. Kaya yung panalangin, napakahalaga po nito para po sa ating lahat. Oo. Kaya nga ang kakulangan sa panalangin ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya, at kawalan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. Nagdarasal tayo upang ipakita ang ating pananampalataya sa Diyos na gagawin niya ang kanyang ipinakako sa kanyang mga salita. At pagpapalain ng ating buhay ng sagana higit pa sa ating hinihiling o inaasahan. Yan po ay nakasulat sa Efeso 3:20. Ang panalangin, ang ating pangunahing paraan upang makitang gumagana ang Diyos sa ating buhay at sa buhay ng iba. Ito po ang paraan na para bang pina-plug in natin o
We connect to the ikino-connect power of God. natin sa kapangyarihan ng Diyos ang ating sarili. Sapagkat kung tayo lang po, lagi tayong talunan. Sapagkat mayroon tayong kaaway, kailangan tayo nakakonect doon sa may makapangyarihan, no? Upang talunin ng si Satanas at ang kanyang hukbo, no? Kaya kaya alam natin na nasa kalangitan nandoon ang Panginoong Hesukristo na patuloy na nagdarasal para sa atin. Nasa atin ang kanyang pangako at sa taimting na panalangin ay makikita natin, it accomplishes much. Sinabi nga niya yan sa James 5:16-18. When we rely enough to bring our hearts to Him daily, binubuksan po ng Diyos ang pintuan. Anong pintuan ito? Pintuan ng kapayapaan. Upang i-guide niya tayo at tignan niya at ang ating steps ay matugunan kung saan ka pupunta, kung saan ka dadako, at malalaman natin at magliliwanag sa ating kaisipan yung pala talaga ang Diyos nang nagbukas ng daan upang doon ako dumaan. Kaya nga Meron tayong kapatid na magbabahagi po tungkol sa kanyang prayer life. At alam ko maraming mga dinaanan na po itong ating kapatid na ito sa kanyang buhay espiritual. At makita po natin na tunay na dakila at talaga namang tumugon ang Diyos sa kanyang buhay. Sister Sally, di ba? Alam po natin yan. yeah. Maraming Buhay sharing. na buhay to. Buhay na buhay yung Thank you, Kumusta ba yung iyong prayer Ay, life? salamat po sa Diyos. Marami kang dinaanan. Alam ko nahakbangan mo lahat yan dahil Ano sa po, prayer. lahat po ng kilos, bawat galaw, puro panalangin po ngayon na po. Oo nga eh. Sabi nga po sa sa version po ng prayer dito, sabi dito ng ng 1 Thessalonians 5:17 po. TPT version po sabi niya, make your life prayer. Sa iba po kasi sinasabi, do not stop praying. So natawa po ako sa version ng TPT, sabi, make your life prayer. So sabi niya po yung buhay daw po natin, gawin daw po nating Prayer panalangin. life. Po, tapos natawa po ako, sabi niyo po kanina, Ah, prayer is conversation with God. oo. Tama po kayo. Tama. Kasi dati when I pray, Oo. puro hingi. Alam niyo yung Yeah. Yun nga ang akala ng mga Oo, tao eh. paghingi lang. puro hingi lang Puro po. hingi, Tapos, oo. kasi pag sinabi mo palang conversation, nakikipagkwentuhan ka rin kay Lord ngayon. Yes. Yan ang akala ng tao na hindi pwede. Yes. So, po Pero sa nakikipagtawanan totoo, ako kay Lord. Yes. Ngayon po, gano'n na po yung naging prayer Yes. life ko. Pero nung dati po, hindi. Grabe po. Meron lang po, naalala ko lang po, ito po, meron na po akong isang awitin na it's a testimonial song po Oo. na kaya pala gano'n ang aking panalangin kasi akala ko po hindi ako dinidinig ng Diyos. So, napakaikli lang po na ganito Okay, po. go ahead. Minsan akala ko Oo. ako'y nag-iisa. Akala'y panalangin, di mo na pakikinggan. Ubus ng luha ko, di mo pa rin pinapansin. Wala pa rin katugunan. Wala nang lakas, wala nang sigla. Sa puso ko'y puno ng pangamba. Salamat, Jesus, sa paglingap mo, binigyan mo ng bagong pag-asa. Kapag naaalala ko ang hindi nagmamaliw na pag-ibig mo, Kristo, sa akin at ang kanyang walang kupas na kahabagan ay walang katulad. Wow! Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Yan Amen. po. Testimony talaga, no? Opo, Sister Siguro Remy. kapag ka
pagka mabigat yung situation mo, awitin mo yan. Opo. Kasi po Mga kapatid, memorizing nyo yung kanta. dumating po talaga sa punto ng buhay ko na akala ko hindi na po ako tutugunin ng Diyos. Actually, it's in Panaghoy eh. Pagka buminasa yung Panaghoy, di ba puro lament Oo, yung, lamentation. yung Jeremiah. Oo. So, yun po yung mga panahon na ako po talaga parang, bakit nangyayari to sa buhay ko, Sir Remy? Bakit, Lord? Oo. Why me, Lord? Why me? So, hanggang sa tinuruan ako ng Diyos na i-turn into, sabi nyo nga kanina, a prayer is also a worship. Di ba? Sabi nyo kanina. worship, oo. So, tinuruan ako ng Diyos na tumuon ako sa panalangin sa pamagitan ng pag-awit. Pero talaga pong mahirap po talaga. Lalo na po kung may panahon na hindi mo inaamin sa sarili mo na may mali ka rin. Oho. Na kaya nung nagkaroon po ako realization sa aking mga sa nangyayari sa buhay ko noon. This was yung mga first part po ng buhay ko sa Remy. Okay. First part po ito ng buhay ko kaya mahaba po ito. Hindi, joke lang. Go ahead. Okay lang po. So na-realize ko po na I have to forgive them. Kasi hindi po pwedeng ako lang yung sinasabi ko sa sarili ko na siyang mali siya kasi lagi. So, aminin ko na po, meron sa time po ni Brother Ploy, Sir Rem. Oh, okay. Sa buhay po namin ni Brother Ploy. So, may time po kasi na, kahit dasal ka kasi ng dasal, Oo. kung hindi naman ayos ang puso, Sir Remy, kaya natutunan ko po talaga kailangan, aminin ko rin sa sarili ko na may mali ako. At hindi ako pwedeng, lagi ako nagsasabi na, kasi siya. So, I've learned, natutunan ko talaga na manalangin na i-admit ko rin sa sarili ko na may mali ako. Una yun, humingi ako ng tawad kay Lord. Tapos, humingi rin ako ng tawad sa Kanya. Actually, Sir Rem, nung bago mamatay si Ploy. Brother Floyd, alam nyo, ang napakagandang ginawa ni Lord ay nagkapatawaran po kami. Pero una po kaming dalawa ay sabay na nanalangin. Tapos, nagkahingian po kami ng tawad at alam ko kami pinatawad ng Panginoon. Amen. Pangalawang bahagi po, so ano po ang nakita ko doon? Na sa panalangin po pala, kailangan tingnan natin yung sarili natin. Bakit nga ba minsan may mga unanswered prayer? Oo nga eh. Kasi, yun na nga, sa tingin ko sarili ko, ako yung ako'y mabait, ako'y mabuti. At yung asawa ko, hindi, pero hindi po pala, meron pala din akong pagkukulang sa kanya. Kaya natutunan ko rin sa panalangin. Sabi nyo nga, yung Our Father, napakaganda nung Our Father na, di ba? As we forgive those who sins against us. Di ba sabi nyo ganon? So, natutunan ko na sa panalangin, kailangan matutunan din yung magpatawad, hindi yung sa tingin mo, ikaw na lang yung mahal na. Oo. Pangalawa naman po, yung nangyari po sa akin, alam ko very familiar naman po kayong lahat nung ako po'y na-stroke, di po ba, si Magkasakit Remy? ka eh. Talaga pong, it was, parang, sabi nyo nga, pagka matindi yung dinadaanan mo, dapat pray hard. Sabi nyo, pray hard. So, ito na po yata yung parang the hardest na prayer na hiningi ko kay Lord po. Dahil syempre, it's life. Yeah. Si Remy, Pastor Oying, it's life na po ito talagang. I know, dahil nung sabi na ng anak ko ni Jenna, Mami, na-stroke ka na. Ha? Nagulat na po ako noon nung sinabi niya kasi after po ng Bible study natin, no, nagpakanta pa po ako. Tapos, unti-unti po akong napaupo kasi sabi ko, diyan nahihilo ako. Sabi niya, Mami, na-stroke ka na kasi nang umiwi na raw po yung aking bibig at yun na nga po, utal-utal na raw po ako. And then, alam ko po, I'm so aware na I am praying bago po nila ako dinala sa Las Piñas doctors po. I am praying to God. I am worshiping the Lord. Alam ko, kasi medyo natakot din po ako. Sa aminin ko po, natakot po talaga ako. Kasi hindi ko alam kung ako'y mabubuhay pa or gagaling ba ako or hindi ko po alam talaga. But all I know is I am praying, Lord, alam ko po na kayo po ang aking dakilang magagamot at hindi niyo po ako pababayaan. Just pray lang po. At alam ko marami din po namang nanalangin sa akin at hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. And then, nung nandun na nga po ako sa ospital, still praying pa rin po. Kasi, alam mo, Sister Remy, pagka po nandun ka sa ganong kalagayan, hindi ka na mag-iisip ng, ay naku, magbabayad ka ng mahal. Ay naku, ano ba nangyari dun sa mga, wala ka nang iisipin. Ang iisipin mo pala pag nagandong ka sa ganong sitwasyon is, Lord, pagalingin mo ko. Kasi wala ka na talagang hihilingin kay Lord. And I'm still praying, dasal na dasal kay Lord until finally, sabi nga po nila, kailangan ko ng ma-ICU dahil pumutok na po yung dugo sa brain ko. I was hemorrhagic. It is hemorrhagic stroke po. Pumutok ang
dugo sa brain ko at kinakailangan na po akong i-ICU, but that time, that was 2021, January 28, is pandemic, Sister Remy. So when pandemic, wala pong ang daming tao sa ospital at ang ICU ay talaga pong napakapunong-puno. Pero naniwala po ako kay Lord na yung word lang niya na, I am with you. Simple lang. Alam niyo na nakarinig ka kay Lord ng I am with you. Simple lang po. At alam ko marami pong nanalangin sa akin kasi at that time po, wala na po akong prayer talagang, Lord, samahan niyo lamang po ako dito sa sitwasyon ko ngayon. Alam ko, hindi niyo po ako pababayaan. At alam niyo kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa pagsagot niyo sa aking panalangin. Ang aking pong blood pressure is 220 over 160, Sister Remy. So, mataas po talaga. Mapapadasal ka naman talaga niya sa taas. Amen po. Tapos, alam niyo po kung anong ginawa ng Panginoon dahil alam ko marami pong nanalangin sa akin. Unti-unti niya pong pinababa ang blood pressure hanggang sa nagpunta siya ng 140 over 90. So, hindi na po ako kinakailangang dalhin sa ICU. At ako po ay na-confine na lang po talaga. So yun po yung pinagpapasalamat ko. Alam ko po, it was the prayer. Yun po ang panalangin. Kasi nga po, alam po yung panalangin po. Sabi nga po nga pala dito, ang panalangin po kasi hindi tayo nananalangin para baguhin ang kalooban ng Diyos, kundi para umayon tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi po ba ang nais ng Diyos, ang tayo ay pagalingin. So alam ko po kalooban ng Diyos na gusto niya na gumaling ako nung oras na yon. Kaya natutunan po ko rin po yung sa panalangin, Sister Remy, na Lord, your will be done, Lord. Kasi talaga pong pagka nandun ka na sa between life and death na po, talaga sasabihin mo na lang, Panginoon, yung kalooban niyo po ang maganap na sa buhay ko. Kaya napakaganda nung ang panalangin mo pala, di ba sabi mo naman sa 1 John 5:14 to 15, di ba sabi doon kapag tayo ay nanalangin sa Panginoon, di ba ibibigay niya kung naayon sa ating kalooban. Kung naayon sa kalooban ng Diyos, po, ito ipapagkaloob niyo sa atin. I believe kasi, sabi nga nila, may purpose pa si Lord. Kung bakit ka binuhay, kung bakit ka Ngayon ako naisip habang nag-share ka. Di ba, sabi mo, between life and death. Kapag ka talagang matindi yung situation mo, wala ka ng choice kundi magdasal eh. Opo. Kaya naisip ko, kung ikaw ay hindi prayerful na tao, huwag mong hintayin na magkaroon ka ng mabigat na Yes, opo, situation totoo. para turuan ka ng Diyos na madalas mag-pray. Opo. Pero may mga tao na hindi nga Yes, bago opo. matulog eh, di ba? Yung gano'n, mas hindi ba lang sabi, thank you, Jesus. Di ba? Importante po pala yung panalangin. Alam mo mga Sister kapatid, Remy. huwag niyong hintayin. Ang hirap. Opo. Mahirap, Opo, di ba? tama Ano? po kayo Ang doon. mahirap. Kapag ka mabigat talaga yung situation mo, di mo na alam kung anong klaseng dasal din ang gagawin mo. Pero sa totoo lang, no? si Sir Remy, Itong, sige, na habang nagsasalita kasi si Sister Sally, may babasahin ako, ito yung sinulat ni Oli Halisby. Pinanganak siya 1879, namatay siya ng 1961, no? Norwegian seminary professor ito. Ang sabi niya, prayer and helplessness are inseparable. Only those who are helpless can truly pray. Sabi niya, listen my friend, your helplessness is your best prayer. It calls from your heart to the heart of God with greater effect than all your uttered pleas. Kumbaga yung ibinibigay mo sa Lord, yung Lord, wala na akong magagawa, ano ba ito, no? He hears it from the very moment that you are seized with helplessness. Ibig sabihin, kung wala ka nang kaya talagang si Lord nang aabot sa iyo. And He becomes actively engaged at once in hearing and answering the prayer of your helplessness. He hears today as He heard the helpless and the wordless prayer of the man sick with the palsy. No? Sabi niya pa rito, now listen again. It is not your prayer which moves God to save you. On the contrary, your prayer is a result of the fact that Jesus has knocked at your heart's door and told you that He desires to gain access to your needs. You think that everything is close to you because you cannot pray? My friend, your helplessness
is the very essence of your prayer. Wow! Ganda pala yung helpless talaga po, ano? Kaya nga, wag mo nang iintayin, kapatid. Pray ka na ngayon. Kaya nga binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tinuturoan tayo tungkol sa prayer. Kasi hindi yan basta hiniling mo eh. Alam mo, gusto talaga ng Diyos makipag-usap sa atin eh. Ito yung Opo, kanyang tama. paraan. Opo. Ito yung kanyang paraan. At hindi lang yon, ang isang tunay na Kristiyano, kapatid, gustong-gusto niya makipag-usap kay God. Di ba? Itinataas, ika nga eh, kung merong 24/7. Amen, amen. Dapat 24. Alam niyo, yung binasa mo kanina, Apo. make your life Prayer, a a prayer. prayer Opo, life. opo. Meaning to say, 24/7. Yes, opo. Naka-prayer position ka. Ano, Sister Remy? Paano na ako magluluto? Naka-prayer. Opo. Magpipray. Paano na ako maglalaba? No, kapatid. Prayer is not simply talking. Yes. Nakikinig ka habang nagluluto ka. Nakikinig ka. Kasi sasabihin ng Diyos, oy, nakalimutan mo yung asin. Oh. Di ba? Sasabihin Opo. sa'yo, kasi nakikinig ka kay Lord eh. Tapos minsan may gusto kang may prayer ka. Tuturo sasabihin sa'yo ni Lord. You know, napakahalaga kasi nung panalangin din eh. Hindi lang kasi basta tayo talking and talking and talking. We also have to listen to our God. At ngayon nga, Sir Remy, dagdag din po natin Oo yung dapat naman. prayer with faith. Faith Madami and po kasing humility. tao na nagpe-pray pero hindi naman naniniwala. ay, Kaya di ba? ba't ka ba nag-pray? Yun na nga po Kasi eh. naniniwala ako na tutulungan ako ng Diyos. Opo, dapat po Diba? ganun. Dapat Opo, ganon. opo. Pero hindi kasi yan rote. Hindi kasi rote. Ibig sabihin yung hindi basta pa ulit-ulit. Kasi ang Diyos wala naman kasi talagang method. Diba? Although sinusundan natin yung acts, diba? Pero mga kapatid, just speak to God. Kausapin mo lang ang Diyos. Nakikinig ko, gising ko ang Diyos. Tayo ho natutulog, Hindi pero ang natutulog Diyos hindi eh, opo, natutulog. opo. Di ba, mga kapatid? Kaya nga sinasabi sa atin palagi ng ating mga pag-aaral, sige lang, mag-pray lang kayo, huwag kayo matakot. Hingin ninyo lahat kung anong gusto ninyo. Lahat? Oo naman, kausapin mo siya. At alam naman niya kung alin ang kanyang ibibigay sa hindi ibibigay. Amen, Kasi kung makakabuti sa iyo, aba, Amen. hindi bibigay sa iyo. At kumisan nga, hindi mo na nga hinihiling, binibigay eh. Diyos, Sir Remy, di ba ang prayer is a privilege? Imagine mo, the God of the universe yung tinatawagan mo, kinakausap mo lagi, ano? Imagine, nakikipag-usap Yun na nga ka sa po. Diyos. Di Thank you, ba? thank you, Lord. Grabe, glory to God talaga. Maganda sana kung na-tape ni Sister Sally yung nakita mo naman yung boses niya noon, no? Talagang hirap na hirap siya. Amen Hindi siya makaagabay doon sa original niyang boses. Yes, opo. Pero ngayon, yan na ang original na boses mo, di ba? Hallelujah. Kung na-tape mo, tapos ito yung nangyari sa akin, ito na ako ngayon. Amen, Makikita mo amen yung talagang kagandahang loob ng Diyos, no? Thank you, Yun Lord. yung gateway to grace, no? Ito yung daan na pinalakad sa iyo ng Diyos upang maramdaman mo yung kawalan mo ang siyang magbibigay sa iyo ng kalakasan sa pamagitan ng kanyang favor sa iyo. No? Hanggang ngayon naman prayerful. Kapag ka naranasan nyo yung mga ganun mabibigat na situation, mga kapatid, alam mo, masasanay ka na lagi mag-pray kasi yung mga ganung situation, Opo. nagpapakita si Lord. Amen. Makikita mo si Lord no? Na wala ka naman palang ibang pwedeng lapitan talaga, kundi ang ating Panginoon lang. At yun yung mga pamamaraan ng Diyos na nagpapahayag siya ng kanyang sarili. He reveals Himself na wala kang magagawa. Kailangan mo ako sa buhay mo. So, ganun ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung meron tayong mga worry, meron tayong fear, meron tayong mga discouragement, so, consciously, di ba, harapin natin ang Diyos, lumapit tayo sa Diyos, hanapin natin ang ating Panginoon at lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid. Meron ka pa, Amen. Tsaka imbis po na negative, murmur, or parang yung puro hinaing na lang, mas maganda po talaga na sambahin. Tapos pasalamatan ng Diyos. Instead na, di po ba? palaging mag-praise. Oo, po mag-praise mo, magpuri po talaga. Naalala ko lang po. Oh, sa sige, go ahead. Kasi po, ako po ay nagpa-check up. Oh, So, okay. thank you, Lord. Ang 6 na laboratory test po ang ginawa sa akin. Puri ng Diyos. Pero I believe po, sabi ko sa sarili ko, naku, Lord,
meron po akong, hindi po ako naging mabait sa pagkain. Pero sabi ko, alam niyo yung prayer ko, Sister Remy, hindi yung, kasi usually tayo hingi na, ay, Lord, negative ba? Lord, magandang result, yun ang hinihingi nating prayer. Pero sabi ko kay Lord, Lord, whatever is the result, I will still praise you. Kasi po, alam ko meron po akong nakakain, pero in moderation po. Pero sabi ko, hindi tama. Pero sorry Lord, kung ako man po ay napakain na naman. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nag-declare nga po ako, sabi ko, whatever is the result, I will still praise you, Lord. Alam nyo, nang nagpa-check up po ako alam niyo, sabi ng doktor, very good daw. Very good ang result mo. Kaya I thank God for the good and favorable result ng aking mga kaya sabi ko, Lord, I will still praise you whatever is the result. May Kaya, dagdag pa yun, I will sing. I will sing. Opo. I will Aawit at aawit ako. Aawit pa rin at Diba? aawit. Patuloy akong aawit ng papurit Amen, pasasalamat. Kaya sabi nga naman sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Patuloy lang tayong manalangin sa ating Panginoon. Walang tigil. Ito po ay nangangahulugan ng pananampalataya natin. Patuloy lang po. Kasi habang tayo po ay nagdarasal, you know what happens? Our faith grows. Amen. Amen. Lumalago din naman tayo sa ating pananampalataya. At napakaganda kapag nag-pray ka, and then you listen to God, alam niyo, pag sumagot, ay nako, kaganda. Talaga magkakaroon ka ng peace. Tapos yung mga decision makings mo, ang lakas na ng loob mo para sundin yung mga dapat mong gawin, yung mga necessary things that you have to perform. Kasi nakarinig ka na mula sa ating Panginoon. Kaya sinasabi ni San Pablo, kayong mga taga-Colosas, kayong mga taga-Pilipos, devote yourselves to prayer. See, be watchful, be thankful sa Colossians 4:2. Kaya sinasabi niya sa ating lahat, patuloy lang kayong manalangin. At mga kapatid, huwag na nating hintayin na magkaroon tayo ng mga negative situation na mabibigat. No? Amen. Ang Amen. hirap, po, hindi amen. mahirap po talaga. At alam kong nakaka-relate ho kayo sa ating pinag-uusapan kasi kayo rin naman ay nakaranas din ng mga mabibigat na sitwasyon sa inyong buhay. Kaya lang, mayroong mga ibang tao, tama na yung konting dasal. Kaya kung minsan, alam nyo, darating talaga yung trials. Para po lumalim ang ating pananampalataya, lumalim yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya palagi sinasabi ng Lord, ask! Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door shall be open unto you. Tsaka sabi niya, di ba? Call unto me and I will answer thee. So maraming tao kaya lang kasi nahihiya. Hindi totoo talaga, may nakausap ako, kayo, siguro kasi lagi kayo nagsisimba. Kami, alam mo naman, di magsimba ka. Magsimba ka. So, kausapin mo ang Diyos. Ganoon. Kung napakabuti talaga ng Diyos, mga kapatid, sa ating lahat. Pagpapatuloy natin sa susunod na linggo yung ating pag-aaral, mga kapatid. There's still so much more that we have to learn about prayer. Like, may hindrances ba? Ay, oo naman. Nabanggit nga ni sister kanina. Kaya minsan sabihin iba, bakit parang hindi ako sinasagot ng Diyos? Oo, tama. Kasi meron po, mga kapatid, alamin natin, na when is the best time to pray? Di ba? What is an effective prayer? Bakit ka nagpipray? Ba't ikaw sinasagot? Ba't ako hindi? Ay, meron talaga akong nagsasabi ng ganon. Ba't ganun? Pray ako ng pray. Bakit Lakas-lakas mo siguro kay Lord para pag-pray mo nga ako. Di ba? Minsan may nagpa-pray. Sister, pag-pray mo ako, bakit hindi ka mag-pray? Hindi, basta pag-pray mo ko. Hindi, pag-pray mo sarili mo. Pagtiwala ka sa Panginoon. That's why, alam niyo po, nakikita kasi ng mga tao yung ating prayer life. Amen. Kaya ngayon, kapag sila ngayon ay may mga needs, di ba? Sabi, pag-pray mo nga ako, sister. Di ba? Yung ganoon. So, ano ba ang mga sagot ni Lord sa mga prayers natin? Paano kapag sinagot ka ni Lord ng no? Yes. Anong oo nga, gagawin no? mo? Paano So, gagawin alamin mo natin doon, anong gagawin mo. Wow, Okay maganda kapag ka yan. yes. O, di ba? Happy ka. Kakanta ka What pa. if, Oo. no? What if kung no ang sagot? So, alamin natin yan, mga kapatid. Maganda yan, maganda Di ba? At ano naman ang gagawin ko ngayong mga kapatid?
Diba, nagtuturo kayo ng ng prayer. Ano pa yung dapat kong gawin? At saka ano ba yung mga dapat ko ipag-pray? Do I simply ask for material things? Kadalasan yun lang eh. Lord, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganon. Pero meron pa po, marami pa po tayong dapat ipagdasal sa ating Panginoon. Marami pa po tayong dapat na malaman. Kaya itutuloy po natin next week, di ba? Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. At ngayon naman, babatiin natin ang mga may birthday. Luko, happy birthday. Pakibasa nga, Sister Sally. Ba, Happy birthday, Sister Vera. Tsaka Tama si ba Lu, ako? oo. Amisto, Si oo. Vera, ayun o. Tsaka Sister Luz Luz Maganis. Sister Flor. Flora, Ayan. tatlong Maria. Brother, Fiona. Fiona, tatlong Maria. Brother Mateo. Galarpe. Smart. Oo. Sister Leia. Columbres. Diyaw lang, ano ng konti. Brother J.M. Vescara and Brother Gary 14. At meron naman Anibersaryo. ng kanilang kasal. Anniversary. Oh, ito, si Brother June at saka Sister Nelita Gonzales and Brother Jomar and Sister Maylene Masongsong. O mga kapatid, happy birthday po sa inyong lahat and enjoy your wedding anniversary. Paano ito mga may tanong, paano kung hindi sinasagot ng Diyos? Ang tagal sumagot ng ating Panginoon sa prayer. Kasi alam niyo mga kapatid, tayo po ay nasa generation ng instant. Instant noodles, instant coffee. Maraming instant, kaya tuloy pati sagot ng Panginoon, gusto natin, mabilis eh. Instant, Kaya lang tinuturuan tayo ng Diyos, you have to learn how to wait. Sasabihin siya, di ba? Kailangan natin yung persistence in prayer, tapos pagtsatsaga natin. Tsaka tinuturuan tayo ng pananampalataya, mga kapatid. Amen. Para lumalim tayo. Meron pa tayong isang awitin. Awit tayo, Sister Sally. Okay. So, awit tayo. 1, 2, 3. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handa dinggin ang iyong dalangin kailanman. Hindi ka lilimutin, siya'y handa dinggin ang iyong dalangin kailanman. Hindi ka lilimutin, hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ang tanging kay Lord. Napakaganda
magagandang awitin. Para po sa ating repeat nyo Song of the Week, Into Your Hands, composed by Sister Alpha Bebero. No, closing prayer tayo. Yes, oo. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na muli nasa aming puso ang iyong puso upang damhin namin ang aming kawalan. Damahin mo ang mga prayer request ng aking mga kapatid na ngayon ay nangangailangan ng iyong tulong. At alam po namin na ang kapangyarihan mo ay walang makakasagabal upang ang kasagutan ay mangyari sa kanilang buhay. Salamat po at nanalangin ka kami na ang lahat ng aming gagawin ay maparangalan ng iyong pangalan. At alam po namin ang pangalang Jesucristo ang siyang magbibigay ng assurance sa amin na ito'y makakatulong sa amin. Ang authority ng Biblia, ang sa iyong salita, ang siyang magbibigay ng kapangyarihan sa amin. At ang blood at the Calvary ang magiging access namin sa iyo. At ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nasa amin ang siyang magpapatuloy upang madali kaming makalapit sa iyo, manalangin sa iyo, tumawag sa iyo ng may pakumbaba. At salamat po Lord at ang kasagutan ay natanggap na namin mula sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Sister Sally. And God bless everyone. Lord, God bless po. God bless. You are there when I'm in need. You're my strength when I'm weak, when I'm afraid in the dark. You are behind me. You are there when I'm in need. You're my strength when I'm weak, when I'm afraid in the dark. You are behind me. Into your hands I surrender my soul. I surrender my life. I surrender my all into your hands. Oh Lord, change my heart, bless my soul. They are yours. I am yours. You are there when I'm in need. You're my strength when I'm weak, when I'm afraid in the dark. You are behind me. You are there when I'm in need. You're my strength when I'm weak, when I'm afraid in the dark. You are behind me, my Lord. Into your hands I surrender my soul. I surrender my life. I surrender my all into your hands. Oh Lord, change my heart, bless my soul. They are yours.
surrender my soul, I surrender my life, I surrender my all into your hands, oh Lord. Change my heart, bless my soul, they are yours. I am yours. Into your hands, my Lord, I surrender it all. I am yours. Second Timothy